Nararamdaman mo BA na bawat taon mas bumibilis ang airport pero ang katawan mo humihingi na ng konting pahinga dati simple lang. Ang paglipad may check-in counter, may taong kausap, may oras para huminga ngayon parang paligsahan na ang lahat mabilis. Ang pila puro kiosk, puro app at parang ina-assume ng sistema na kaya mo lahat kahit hindi na ganun. Ang pakiramdam ng tuhod balakang o likod mo para maraming seniors hindi lang mas mahirap. Ang pagbiyahe ngayon talagang iba na. Ang sistema nawawala, ang mga counters. Napapalitan ng screen ng tao at may mga bagong rules na bigla na lang umiiral. Minsan hindi mo man lang nalalaman hanggat nasa harap ka na ng checkpoint at kapag nagkamali ka, hindi minor inconvenience ang kapalit. Pwedeng madelay ma-stress o tuluyang ma-deny ang biyahe. Pero eto, ang hindi sinasabi ng airlines mas marami kang karapatan bilang senior kaysa akala mo may mga protection, may flexibility, may mga assistance na pwede mong i-request legal official at valid. Ang problema lang walang nagtuturo kung paano gamitin ang mga ito. Walang manual, walang nagsasabing ganito ang dapat mong gawin para mas maging maayos. Ang biyahe mo kaya ang video na ito ay hindi para sa mga taong bahala na, ito ay para sa mga seniors na gustong maglakbay ng may dignidad, kalmado at kontrol. Sa loob ng video na ito bubuksan natin ang isang tahimik na Handbook 11 Updated Airport at Airline Rules para sa 2026 na makakatulong magprotekta sa tuhod mo, sa lakas mo, sa mga gamot mo at sa mismong biyahe mo at babalaan na kita ngayon. PA lang ang rule number 10. Ang pinakadelikado ito, ang madalas magpahinto. Ang biyahe kahit kumpleto ka, maaga ka at handa ka, isang maliit na detalye lang pero pwedeng sumira ng buong plano. Kung ikaw ay over 65 o may minamahal, kang senior na lilipad. Huwag mo itong panoorin pagkatapos magkaproblema. Ito ang video na dapat mapanood bago ka PA. Umalis ng bahay, rule number 1. Ang check-in trap na hindi napapansin ng seniors para sa karamihan ng travelers ngayon hindi na nagsisimula. Ang biyahe SA Airport nagsisimula na ito SA Cellphone Airlines. Now assume na lahat ay may app marunong SA Kiosk at kayang mag-scan ng mukha, mag-drop ng bag at dumiretso sa security. Pero dito nagsisimula ang tahimik na problema ng maraming seniors. Ang totoo, may karapatan ka PA ring mag-check-in SA. Tao at kumuha ng printed boarding pass. Hindi ito nawala pero dahil mas kaunti na, ang full-service counters mas madalas silang nakatago SA gilid ng terminal at mas mahaba. Ang pila samantala, ang signage ay halos itinutulak ka papunta. Say express bag drop o app check-in only lanes na ina-assume na checked-in ka na. Kapag napunta ka ron ng hindi PA, wala nang pwedeng tumulong sa'yo dyan na didelay ang biyahe ng maraming seniors. Hindi dahil mali sila, kundi dahil napunta sila sa maling linya. Ang tamang hanapin ay ang full service check-in o special assistance counter. Doon lang may taong pwedeng mag-print ng boarding pass, magayos ng city issue o mag-link ng mobility request. Isa pang mahalagang pagbabago dahil sobra na ang reliance ng airlines SA apps, mas kailangan ng seniors ang mas maagang arrival. Kung hindi ka gumagamit ng airline app, 3 oras bago ang domestic flight. Ang mas ligtas na buffer even kung dati ay sapat na. Ang 2 oras may mas smart na option. PA pwedeng mag-check-in ang anak o kamag-anak mo gamit ang airline app at i-email sa'yo. Ang boarding pass, i-print mo ito. SA bahay, pagdating mo SA airport, may papel ka na malinaw. Ang status mo at iwas ka SA, digital chaos, tandaan ito, ang airport ay hindi na ginawa para magpaliwanag, kaya ikaw ang kailangang handa at kapag tama ang simula ng biyahe mo, mas kalmado ang lahat ng susunod. Sa susunod na rule, pag-uusapan natin kung bakit pumapalya ang wheelchair at mobility help kapag huli kang humingi at paano ito maiiwasan. Rule number 2. Bakit pumapalya ang wheelchair at mobility help kapag huli? Ang request, maraming seniors ang naniniwala na ang wheelchair o mobility assistance ay pwedeng i-request pagdating na SA Airport. Dati pwede PA pero SA 2026, tahimik na nagbago ang sistema at dito nadadapa ang maraming biyahe sa malalaking airports, lalo na SA mga major hubs. Inaasahan na ngayon na naka-encode na SA booking mo. Ang mobility request bago ka PA dumating, karaniwan 48 oras bago ang flight. Ang hinihingi para siguradong may naka-assign na staff kapag wala ito. SA system, maaring sabihan ka ng crew na susubukan namin pero ang totoo, mapupunta ka sa dulo ng pila. Yan ang eksaktong dahilan kung bakit may seniors na naghihila ng mabibigat na bag SA. Mahahabang terminal nakaupo mag-isa habang nagsisimula
na ang boarding o minsan naiiwan PA ng eroplano. Kahit maaga silang dumating, ang solusyon ay simple pero critical. Ang tamang salita kapag nag-book ka ng ticket o pagkatapos nito tumawag agad, say airline o travel agent at sabihin ang eksaktong linyang, "Eto please add, continuous mobility assistance from check-in through boarding with no handoffs." Hindi lang ito request ng wheelchair. Ang ibig sabihin nito SA sistema ay may kasama ka mula check-in, hindi ka ipapasa-pasa. SA ibang staff at may tutulong sa'yo hanggang makarating ka mismo SA gate at boarding kung ang mahabang lakaran, pagtayo sa pila o pagmamadali sa gate ay sumasakit sa tuhod, balakang, likod o balanse mo, huwag mong isipin na pabigat ka, parte ito ng biyahe mo, hindi pabor isang maagang tawag lang. Ang pwedeng magligtas ng lakas mo bago ka PA makasakay ng eroplano. At kapag maayos na ang galaw mo sa loob ng airport, susunod na tanong naman, ang lalabas, paano ka makakaboard ng maaga kahit wala kang wheelchair? Iyan ang eksaktong sasagutin ng rule number 3. Rule number 3, paano makapag-early boarding kahit walang wheelchair? Maraming seniors ang may maling akala na ang early o assisted boarding ay para lang SA mga naka-wheelchair, kaya kahit hirap na silang tumayo ng matagal masakit. Ang tuhod o delikado, ang balanse pinipilit PA rin nilang pumila dahil ayaw nilang makisabay o magmukhang humihingi ng espesyal na trato. Ang totoo, hindi ganon. Ang tinitingnan ng airlines, kung ikaw ay may arthritis, may knee o hip replacement, may problema sa balanse o mabilis. Mapagod kapag nakatayo ng matagal, kinikilala na ito ng maraming airlines bilang mobility limitation kahit kaya mo pang maglakad. Papasok ng eroplano, ibig sabihin qualified ka para SA assisted. Or early boarding kahit wala kang wheelchair. Ang sikreto muli ay tamang salita kapag nag-book ka ng ticket o tumawag SA airline bago ang flight, huwag mong itanong kung pwede bang mag-early boarding SA halip. Sabihin ito, can you add a special service request for mobility, support and assisted boarding to my reservation? Kapag sinabi mo yan, naglalagay ang airline ng tinatawag na special service request SSRSA ticket mo, hindi ito makikita ng ibang pasahero pero SA gate. Madalas itong nagfa-flag. SA boarding pass mo, ibig sabihin, tatawagin ka para makasakay kasama ng assisted boarding group bago PA humaba ang pila. Bakit mahalaga ito? Dahil ang mahabang pagtayo, siksikan at pagmamadali. SA jet bridge ay hindi maliit na bagay para sa senior body, isang maling hakbang lang pwedeng sumakit. Ang tuhod mo off balance o maubos agad ang lakas bago PA magsimula ang flight. Hindi ito tungkol SA diskarte. Ito ay tungkol SA pag-iingat sa katawan mo para makarating ka sa destinasyon na may lakas PA. At kapag naging kalmado na ang boarding mo, may isa pang mahalagang tanong na lalabas, paano kung may kasama ka at ayaw mong mahiwalay sa kanila? Yan naman ang sasagutin ng rule number 4. Rule number 4, paano hindi mahihiwalay sa kasama sa biyahe? Para sa maraming seniors, hindi lang pisikal ang hirap ng paglipad, emosyonal din, lalo na kapag may mobility issues ka at biglang napansin mong naihiwalay ka SA, asawa, anak o kasama mo SA. Gitna ng magulong airport SA, puntong iyon, ang simpleng stress pwedeng maging panic, ang hindi alam ng karamihan. Kapag ikaw ay nakatag sa mobility o medical assistance, may karapatan kang manatiling kasama ang isang companion SA ilalim ng accessibility practices. Ang maraming airlines pwedeng i-link ang boarding ng isang kasama para hindi kayo paghiwalayin mula check-in hanggang boarding. Pero muli, hindi ito automatic, kailangan mong banggitin ang tamang salita, SA check-in counter o SA gate. Wag lang sabihing magkasama po kami SA, halip sabihin ito ng malinaw, we're traveling together and I'm under mobility assistance. Please link our boarding for companion continuity. Kapag sinabi mo yan, ipinapahiwatig mo SA sistema na kailangan kayong tratuhin. Isang unit SA, maraming kaso, isasama ang companion mo sa assisted o early boarding group para may kasama ka habang naglalakad, nagsasettle sa upuan at naglalagay ng gamit. May isa pang option na mas hindi kilala, lalo na kung ang tumutulong sa'yo ay hindi naman sasakay ng eroplano. Halimbawa, anak mong maghahatid lang sa'yo sa airport, say. Maraming airports pwedeng humingi ng gate pass or non-passenger escort pass. Ito ay pahintulot para ang isang pamilya ay makadaan SA security kasama mo, makasama ka hanggang gate at siguraduhing maayos kang makasakay bago sila umalis. Ang tamang tanong ay simple. I have mobility issues. Is it possible to issue a gate pass so my family member can escort me to the gate? Hindi ito guaranteed.
Sa lahat ng airport pero madalas sapat na ang maayos na pagtatanong kapag hindi ka nag-iisa mas kalmado. Ang galaw mo at mas ligtas ang biyahe at kapag maayos na ang usapan sa kasama. Haharapin naman natin ang pinakakinakabahan ng maraming seniors. Ang TSA screening yan. Ang pag-uusapan natin Rule number 5, paano gawing mas madali. Ang TSA screening kapag alam mo, ang tamang sasabihin para sa maraming seniors ang TSA screening. Ang pinaka nakaka-stress na bahagi ng biyahe dito kailangan yumuko para magtanggal ng sapatos, maglabas ng gamit, magpaliwanag ng gamot habang nagmamadali. Ang pila sa likod mo kahit wala kang ginagawang mali nakaka-pressure ang pakiramdam. Pero eto, ang magandang balita, mas marami ng allowance ang TSA para sa seniors, lalo na kapag may medical needs ka. Ang problema, hindi ito kusang ina-announce, kailangan mo lang sabihin ang tamang salita siya tamang oras. Kung may dala kang CPAP machine, insulin, liquid medication, medical, nutrition o anumang medically necessary item, hindi ito itinuturing na ordinaryong liquid o toilet ra, ibig sabihin kadalasan, pwede itong manatili. Sa loob ng bag at hindi kailangan ilabas tulad ng ibang gamit habang inilalagay ang bag mo sa conveyor belt. Sabihin mo lang ito ng kalmado. There are medically necessary items. In this bag, isang simpleng pangungusap pero madalas nitong pinipigilan. Ang sobrang pagbubukas ng bag at hindi kinakailangang tanong, pinoprotektahan din nito. Ang privacy mo para naman may metal, implants, neo-hip replacement, plate screws, a pacemaker. Hindi ito automatic na problema, may medical notification card. Ang TSA na pwede mong ipakita bago ang screening. Kung may pacemaker ka, pwede kang humiling ng manual pat-down halip na handheld wand. Sa dibdib at tungkol sa sapatos nagbabago na rin. Ang rules mga bagong scanner maraming seniors. Lalo na iyong may balance o mobility issues pinapayagang huwag nang magtanggal ng sapatos. Kung masakit o delikado para sa'yo, ang pagtanggal ipaliwanag lang ng maayos at humiling ng alternative screening. Tandaan ito, hindi ka istorbo, may karapatan. Kakapag alam mo kung ano ang sasabihin, bumabagal. Ang proseso para sa iyo say tamang paraan at kapag tapos na ang security ng hindi ka pagod at stressed, oras na para pag-usapan ang susunod na mahalagang issue. Ang iyong mga gamot at liquid 2026 yan. Ang pag-uusapan natin Rule number 6 number 6 mga gamot at liquids 2026 ang totoong dapat mong malaman para sa maraming seniors mas nakakakaba. Ang mga gamot kaysa say boarding pass, isang maling lalagyan lang isang kulang na label at pwedeng ma-hold ang bag mo o ma-question ka checkpoint. Lalo na ngayong mas mahigpit na ang Enforcement 2026. Para mas malinaw, isipin natin ang dalawang kategorya, liquids at pills, medically necessary liquids. Kung may dala kang insulin liquid prescription, medication, medical nutrition or ice packs para mapanatiling malamig, ang gamot hindi kasakop ng 3.4-ounce rule. Ibig sabihin pwede kang magdala ng mas malaki kaysa limit basta ito ay medically necessary. Ang sekreto ay transparency. Sa security checkpoint, sabihin mo agad, these are medically necessary liquids, maaaring iscan o iswab ang mga ito. Pero kapag dineclare mo ng maaga, iwas ka aberya at pagkaantala pills at tableta. Dito mas maraming seniors ang nagkakaproblema. Lalo na international travel, loob ng US, kadalasan ay pinapayagan ang pills daily organizers. Pero hindi lahat ng bansa ay ganun na Japan, UAE at ilang bahagi ng Europe maaaring ituring na kahina-hinala ang unlabeled pills para ligtas ilagay. Ang gamot, original pharmacy bottles, siguraduhing malinaw, ang pangalan at dosage magdala lamang ng makatuwirang dami. May mga bansa na nililimitahan. Ang dami ng gamot na pwedeng ipasok, minsan binibilang PA ito sa arrival, may seniors na nawalan ng extra supply. Kahit legal ang reseta bago ang biyahe, i-check. Ang health or customs rules ng destination or humingi ng tulong pharmacist mo mas mabuti. Ang handa kaysa Mastres Airport. At kapag maayos na ang mga gamot mo, may isa pang mahalagang tanong. Paano kung kailangan mong panatilihing malamig ang gamot pero ayaw mong mawalan ng carry-on space? Yan ang eksaktong sasagutin ng Rule number 7. Paano magdala ng medical cooler bag ng hindi binibilang carry-on? Kung ikaw ay may insulin o anumang temperature-sensitive na gamot, may tahimik na kaba na sumasabay sa'yo. Sa buong biyahe baka uminit ito at dagdag. PA roon, may takot na baka bilangin. PA ito bilang extra bag at pagbayarin ka. Ang mahalagang dapat mong malaman,
sa ilalim ng kasalukuyang US airline rules. Ang maliit na medical bag ay karaniwang hiwalay sa normal carry-on allowance. Ibig sabihin, hindi ito dapat bilang personal item or hand carry. Basta malinaw na medical items ang laman. Ang sikreto ay gawing obvious at honest. Ang medical purpose ng bag, gumamit ng maliit na soft cooler o pouch. Lagyan ng simpleng label tulad ng medical o insulin, huwag isiksik SA regular na backpack. Kung saan mukhang ordinaryong gamit SA mga US airlines malawak itong kinikilala. Sa international carriers, mas mabuting i-double check. Ang policy bago ang biyahe pero kadalasan ay pinapayagan. Peer rin ito kapag malinaw. Ang medical need pagdating sa loob ng eroplano huwag ilagay. Ang temperature-sensitive medication SA overhead bin mainit. Ang cabin air at mas umiinit PA. Ang mga bins panatilihin ang cooler SA tabi mo. Narito ang pinakatamang timing para humingi ng tulong habang nagbo-board ka, PA lang hawak. Ang labeled medical bag, sabihin mo as a flight attendant. I'm traveling with temperature-sensitive. Medication, may I ask if it can be stored in the crew cooler? Hindi ito obligasyon ng crew pero marami ang tumutulong bilang courtesy. Lalo na kapag malinaw at maayos, ang request mas madali. Rin para sa kanila na maalala at ibalik ang gamot bago landing kapag malinaw. Ang label kapag secured na. Ang meds mo susunod na manghaharapin ang katawan mo sa mismong upuan dito papasok. Ang isang rule na hindi alam ng karamihan, ang tamang upuan ay accessibility. Hindi luho iyan. Ang pag-uusapan natin. Sa rule number 8, bakit? Ang tamang upuan ay accessibility, hindi luho nung bata ka PA. Ang maling upuan ay simpleng abala lang masikip. Hindi komportable pero kaya. Pero pagdating ng 6 na put, 5 pataas ibang usapan na ito ang maling seat lalo na. Ang middle seat o malayo SA aisle, pwedeng magdulot ng pananakit ng tuhod, balakang likod at minsan ay ilang araw na hirap pagkatapos ng flight. Ang hindi alam ng maraming seniors maraming US airlines. Ang aisle seat or bulkhead seat ay maaaring ituring na accessibility need, hindi simpleng preference. Kung nahihirapan kang tumayo, kailangan mong madalas pumunta sa banyo, gumagamit ka ng tungkod, o may seryosong joint pain, hindi ka humihingi ng upgrade, humihingi ka ng upuang kayang suportahan ang katawan mo at tulad ng mga naunang rules nasa tamang wording ang lahat sa halip na sabihing pwede, po bang palitan ng seat kayo? Sabihin ito ng malinaw at kalmado, I need an accessibility seat for mobility and comfort under doubt. Policy ang isang pangungusap na iyan ay nagbabago. Kung paano tinitingnan, ang request mo hindi na ito seat, preference kundi accessibility. Concern isang bagay na may legal na bigat kung sakaling atubili ang agent o sabihing, puno na ang flight, may isa ka pang karapatan, maaari mong idagdag if that's not possible. May I speak with the complaint? Resolution official. Ang complaint resolution official, CRO ay required SA, bawat US airline sila ay specially trained para humawak ng disability at accessibility issues. Hindi mo kailangang makipag-away. Ang simpleng pagbanggit sa role ay senyales na alam mo ang karapatan mo. Hindi ka nito ililipat sa business class pero madalas may lalabas na solution seat swap, blocked seat o mas maayos na aisle, placement tandaan. Ang goal ay makarating ka sa destinasyon na kaya mo pang maglakad, hindi yung bagsak na ang katawan mo paglapag at kapag maayos na ang upuan mo. May isa pang kalabang dapat harapin. Ang sobrang ingay, ilaw at gulo ng airport iyan. Ang eksaktong sasagutin ng rule number 9, mga tahimik na lugar. Sa airport na hindi ina-advertise, kung minsan hindi tuhod o likod, ang unang napapagod kundi ang isip para sa maraming seniors. Ang airport ay nakaka-overwhelmed. Tuloy-tuloy na anunsyo. Maliwanag na ilaw, nagmamadaling tao at matitigas na upuan kahit maaga. Kapya sa flight, ubos na ang lakas. Mabago ka PA makasakay. Ang hindi alam ng karamihan, maraming malalaking airports. Ang may tahimik na lugar na halos walang signage, iba-iba. Ang tawag dito, Quiet Room Sensory Room Accessibility. Lounge pero iisa. Ang layunin, mas kaunting ingay, mas malambot na ilaw at upuang pwedeng makapagpahinga. Ang katawan original itong ginawa para SA neurodivergent travelers. Pero ngayon, maraming airports ang nagpapahintulot din SA seniors, lalo na kung ikaw ay nakatag, say assisted boarding o mobility. Support, hindi ito VIP lounge, walang alak. Walang buffet, pahinga lang at minsan iyon na ang pinaka-importante. Hindi mo ito makikita. SA malaking sign, kailangan mong magtanong SA information desk, check-in counter o kahit sa gate sabihin mo lang where is the accessibility lounge or quiet.
Waiting area kung may mobility assistance, pwede mong idagdag, I'm under assisted boarding, am I? Eligible for a quiet or accessibility waiting area. Minsan, sasabihin nila na wala, okay lang yon, pero kapag ang sagot ay oo, ramdam agad, ang kaibahan, SA halip na nakaupo. SA masikip at maingay na gate nakakapagpahinga. Ang katawan at bumabagal ang tibok ng puso kung naranasan mo na ang pakiramdam na parang sobra na. Ang airport ngayon, ang rule na ito ay para sa'yo dahil ang lakas na naiipon mo sa lupa. Kailangan mo sa ere at ngayon papasok tayo SA pinakadelikadong bahagi ng buong biyahe. Isang maliit na detalye, SA wallet. Na kayang magpahinto ng lahat ito na ang rule, no. 10 rule, no. 10. Ang isang ID mistake na kayang magpahinto ng buong biyahe. Bago ang susunod mong lipad, huwag munang isipin ang damit o sapatos kunin. Mo muna ang wallet mo at tingnan. Ang maliit na detalye na madalas, hindi napapansin ng seniors. Ang Star SA yung ID sa US Real ID na ang standard para SA domestic flights. Kung ang driver's license o state, ID mo walang star sa sulok o may nakasulat na not for federal identification, pwedeng hindi na ito tanggapin ng TSA bilang primary ID sa checkpoint at dito tumitigil ang biyahe ng maraming seniors kahit maaga sila, handa sila at kumpleto. Ang gamit marami SA atin, ang hindi na nag-upgrade ng ID dahil hindi na nagmamaneho. Bihira ng bumiyahe o akalay pwedeng PA naman, pero SA Airport, hindi sapat ang paliwanag. Kung wala kang Real ID compliant ID, kailangan mo ng valid passport. Zero Real ID state card. Walang star, walang pasok, ganong kasimple at ganong kasakit at may pangalawang layer PA na mas bago biometric checks, mas maraming airport at airline. Ang gumagamit na ng face scan, SA kiosk boarding gate at passport control. Ang problema ay kinukumpara ng system, ang mukha mo ngayon, SA litrato mo noon. Kung luma na ang passport photo mo, pumayat ka nagpa-opera o simpleng tumanda, pwedeng mag-hesitate ang software. Kapag nangyari iyon, isang bagay lang, ang pwedeng magligtas sa'yo isang second ID na may mas bagong litrato. Kapag may second ID ka pwedeng pumasok, ang human officer at i-clear ka manually. Kung wala pwedeng ma-delay o ma-hold. Ang proseso kaya gawin mo ito pagkatapos ng video buksan, ang wallet,